Isa sa mga hindi makakalimutang rivalry sa PBA ang mga laban ng Crispa Redmanizers at Toyota, lalo na noong late 70s. Sa katunayan, nagkaroon ng ilang pagkakataon na nakulong ang mga players ng dalawang koponan dahil sa matinding girian. Ito ay naganap noong Abril 1977. Nakapanayam po ng PTV Sports si Virgilio Gil Cortez kung saan ibinahagi niya ang mga nangyari noong mga panahon na yon. Narito po ang report. Tilang di makakalimutan ang rivalry ng Crispa at Toyota, isa sa mga inaabangang tambalan noong 1970s. Sa katunayan, nagkaroon ng panahon na nakulong sila. Ito ay nangyari noong Abril 1977 kung saan pinadampot ang mga players ng dalawang koponan matapos ang isang mainit na laro kung saan nagkatirahan ang ilan sa mga players. Isa sa mga naipit sa gulo na ito noon ay si 1979 PBA Rookie of the Year, Virgilio Gil Cortez. That is the all-Filipino first game ng 1977. Okay. Okay, so alam mo naman, the usual, Crispa Toyota. Yung rivalry kasi grabe, no? Alam mo ba, kami, hindi rin pwede kaming magpangabot sa kahit sa restaurant man lang, talaga nag-aaway pa rin kami. Ganun katindi yung rivalry. So, then, that game, we were, I think, leading and then we lost the lead. Tapos, last few minutes na lang, they were leading by 3 points. I think, biglang timeout. Tapos, biglang, kasi nagkakainitan eh. Si Ompo nga siguro, punta ng kabilang court, babagsak. Pupunta sa kabila, babagsak na naman. Sa kabila, babagsak ulit. Yung banatan, sikuhan, talagang hindi mo malaman kung paano ka magko-cover sa mga dirty tactics, no? Anyway, so yun, napikon kami, actually napikon kami. So after nung game, yung sa iba sa amin tumakbo na kagad doon sa may, alam mo, labasan ng Araneta nun sa players, isa lang. Ngayon ginawang dalawa dahil kasi magkakainitan. So sa right yung kabila, yung sa isang kabilang team sa kabila naman. Tapos may barrier ngayon, di ba? So, doon, isa lang. Tapos mayroon pang isang kwadradong pintuan lang na maliit na dadaanan mo pa para kang pumapasok sa nativity. Yung gano'n. So, anyway, so, doon, nagpangabot, talagang suntukan talaga. Yung banatan talaga. Hindi makontrol ng security. Dumating na lang yung security ng bandang huli. The following day, hindi namin alam, sinasabi nila sa amin, public disturbance. Which is, and we were not setting a good example to the other players or to the young public or whatever, no? Yung sa mga publiko. Ibinahagi din ni Cortez ang nangyari matapos ang magulong laban nila noon. Anya, di niya makalimutan yung umaga tapos ng kanilang laban kung saan sila ay sinundo ng Metrocom sa kanilang staff house. Ang ginawa, dumating paggising namin, pag unat ko pa lang sabi na security namin, laki nung staff house namin sa Bel Air, sa may Sojak. Kanya-kanya kaming kwarto, tapos may swimming pool pa yun eh. Lumapit sa akin, boss, ang bihis ka na at may mga sundo kayo. Sabi nga, ang nakatira sa quarters lang doon, yung mga binata, ako, si Ompong, at saka si Mon Fernandez. Okay? So, kasi lahat yan, nagsisipag-uwian yan after the game or darating na lang yan, like for example, kung may ensayo, lunchtime, before lunch. They will eat lunch there and then they will sleep on their own room kasi meron din sila mga kwarto. Tapos, ensayo, tapos uwi na sila dahil may mga asawa. Paggising nun, boss, magbihis ka. Sabi ko, sino nagsusundo? Metrocom po. Andiyan po sa labas, sinusundo kayo. So, kami dalawa ni Mon nandun. Si Ompong, I think, he left early because I think he has a date. He was gonna go to a movie, to watch a movie, no? Anyway, so nabigla kami. So, sinundo kami. Yung mga iba, wala naman doon. Ang nabalitaan namin, pinagkukuha sila sa sarili ng bahay ng mga Metrocom cars, no? So,
dinala kami sa Krame. Pagdating sa Krame, nandun lahat. Nandun na yung Crispa, nandun sa left side, nandun yung Toyota sa right side. Maingay pa rin kami sa conference room ni Major General Prospero Libas pa noon no? Ayon kay Cortez, hanggang kulungan ay nagkagirian pa rin ang mga players ng dalawang kupunan. Bandang huli, dinala sila sa Fort Bonifacio kung saan pinagkasya sila sa isang selda. Sa ingay namin, dumating siya tapos hindi namin siya pinapansin, nabuisit siya. Sabi na, book them, all of them. Sabi ko nun, pagdating namin doon, kala namin, separate kami ng selda. Pinagsama kami sa isang selda na napakaliit, tapos isang banyo na nasa loob. Doon sa banyo na yun, doon sa loob na yun, di nag-settle down na kami. Nauna Crispa, nakipag-una ng Crispa, doon sa may tabi ng banyo. Siguro pag nawiwiwi, madali, no? Madali sila makabanyo. Kami okay lang kasi mas maganda nga medyo nakalayo ka ng konti dahil sige, after 1 or 2 hours, medyo may amoy na doon, no? Ganun nga nangyari. Kahit sa loob ng kulungan, tuloy pa din ang rivalry. Sa katunayan, pabonggaan pa din ang pagkain na pinadala ng kani-kanilang management. Mga almost 9 or 10 in the evening, gutom na kami. Biglang dumating ang pagkain ng Crispa. Kinakain sila. Talagang parang galing sa Barry Fiesta or Zamboanga restaurant. Tatayan, yung puro alimango, mga crispy pata, mga dami talaga. May lechon pata or something. Hindi kami binibigyan. Gutom na rin kami. Gabi na yun Tapos biglang dumating yung pagkain namin. Galing naman sa Prince Albert, puro steak, puro prawns, mga surf and turf. Na siyempre, hindi magpapatalo si Osbok, si Coach Dante, di ba? Nakalaya din ang mga players ng dalawang kupunan noong kinabukasan. Pero para sa Toyota, di naging sapat ang pahinga nila noon dahil nakatakda nilang labanan ang UTEX noong gabi. Dahil sa kakulangan ng tulog at paghahanda, natalo ang Toyota sa larong iyon. We were released siguro mga around 3 or 4 in the morning. So we went back to Krame. The usual martial law style na flag ceremony. Tapos bago kami binitawan. Kami, tumuloy na ng quarters dahil natulog kami. Nung gabing yon, meron kaming game against UTEX. Ayun, natalo kami dahil wala kami sa condition, hindi kami nakatulog.